Bukas na ipatutupad ang pinakamalaking rollback sa petrolyo mula ng sumiklab ang giyera sa gitnang silangan. Aabot daw sa 24 pesos ang bawas sa kada litro ng diesel. Ang Department of Energy naman magtatakda raw ng maximum at minimum limit ng pwedeng itaas sa presyo ng petrolyo. Nasa frontline. Ang balitang yan si Gerard de la Peña. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nag-inspeksyon sa Araneta Busport kaninang umaga. Kasabayan ng formal na pagsisimula ng service contracting program sa mga modern PUV at traditional jeepney. Mahigit 400 sasakyan ang makakabiyahe ngayong araw sa ilalim ng service contracting program. Ang Pangulo nakipagkwentuhan muna sa mga pasahero. Hindi naman basta ganito yung presyo ng langis, wala tayong magagawa. Kailangan natin gawin ng paraan para medyo mas magang sa tao. Malaking tulong po. I'm so happy na marinig yan. Imomonitor ang mga tsuper sa pamamagitan ng QR code na nakapaskil sa kanilang sasakyan. Isang inspektor na accredited ng LTFRB naman ang susuri sa bawat sasakyan. Naghahanda na raw ang LTFRB sa posibleng magiging problema dahil bago pa lang ang sistema. Panawagan naman ng mga operator, sana ay madagdagan ang mga gasoline stations na nagbibigay ng 10 pisong discount sa kada litro ng diesel. Sana nga tuloy-tuloy na itong pagbaba natin para yung mga hindi na bumiyahe, mahikayat natin bumiyahe ulit. Ngayong araw naman inaasahang magsimulang magbayad ang LTFRB sa mga bus na nauna nang nakasama sa programa nung nakaraang linggo. Just to show them na hindi inaabot ng buwan-buwan po ito. Kung ano yung biyahe mo, 3 to 5 days. Ang punto sa atin ni Secretary Banoy, 3 to 5 days mababayaran kayo. Pero ang mga bus driver mukhang nakukulangan. Ayon sa driver na si Jefferson, bago ang krisis sa langis ay umaabot sa 2,000 ang kinikita nila kada araw. Pero ngayon, aabot lamang ito ng nasa 1,400 kasama na ang tulong mula sa pamahalaan. Bali yung collection po namin, halimbawa naka 15,000 po kami plus 10,000 na bayad ng LTFRB, dinagdag, bali magiging 25,000. Noon po kami namumursyento. Ayon pa sa driver na si Leo, 500 pisong dagdag lang daw ang ipinangako ng kanyang operator. Na nakadeclare doon sa balita, sa balita na ang makikinabang driver, operator, and commuters. Ang nangyari nung first week, parang nabaliwala po kami. Wala pang tugon dito ang LTFRB. 10 araw lang ang itatagal ng programa, kaya tinatrabaho ngayon ng pamahalaan ang pagdadagdag ng pondo para rito. Simula naman bukas, kahit paano'y mas makakahinga na ng maluwag ang mga motorista. Ayon sa Department of Energy, 24 pesos and 94 centavos ang rollback sa kada litro ng diesel, 3 pesos and 41 centavos sa gasolina, at 2 pesos naman sa kerosene. Ayon pa sa DOE, minimum lang ito at maaari pang magdagdag ang mga oil companies. Kung magkakaroon man ng price hike, magtatakda rin ng DOE ng maximum amount o limit kung hanggang saan lang ang pagtataas ng kada litro ng produktong petrolyo. We have decided to put a minimum or a maximum to make sure that what is being charged is what should be charged also. Kaya ano na rin to, this is a police power in a sense of the government and as far as price is concerned, para wala pong any attempts on profiteering on the current crisis. Bukod dito, nadagdagan ng 2 araw ang supply ng petrolyo sa bansa. Tuloy-tuloy raw ang deliveries at may nakatakda pang dumating bukas na 320,000 barrels. Isang araw na dagdag na supply yan sa buong bansa. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. May panibagong supply ng diesel at LPG ang nakatakdang dumating sa bansa sa gitna po ng problema sa petrolyo. Ayon sa Department of Energy, 103.35 billion liters ng diesel ang nakatakdang dumating ngayong Abril mula po sa Singapore. Bukas darating ang third shipment ng diesel sa Subic, habang sa Pinas naman ang ika-4 na shipment. Bukod sa diesel, nakatakda rin dumating ang nasa 21,000 metric tons ng LPG mula naman sa Amerika. Inaasang madideliver yan sa bansa sa pagitan po ng May 20 hanggang May 31. Parehong binili ng pamahalaan ng karagdagang supply ng diesel at LPG, katuwang ang Philippine National Oil Company Exploration Corporation. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.